Na ba kayong matuto? Tara, usapan natin ang mga suliraning pangkapaligiran. Ano nga ba ang suliraning pangkapaligiran? Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga issue at problema na may kaugnayan sa kalikasan at kapaligiran. Ito ay mga hamon na kinakaharap ng ating mundo ngayon na nagdudulot ng negatibong epekto sa ating kapaligiran at kalikasan. Ilan sa mga pangunahing suliraning pangkapaligiran ay ang mga sumusunod. Una, ang deforestation. Ano ang deforestation? Ito ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao ng mga natural na kalamidad. Ano kaya ang mga sanhi ng deforestation? Ang isang sanhi ng deforestation ay lansakang pagputol ng mga punong kahoy sa mga kagubatan at sa mga komunidad at ginagawang malaking negosyo ito. Maaari ring sanhi dito ang mga likas na mga sakuna tulad ng bagyo, sunog, baha at landslide. Pangatlo naman, ang iba pang sanhi ay ang pagmimina at pagsasaka sa kagubatan. Tinitibag at pinuputol ang mga malalaking punong kahoy upang makuha ang mga lamang lupa. Mga bunga ng deforestation. Mga bagyo, mga landslide, paglambot ng lupa at mga baha. Nasisira ang ekosistema ng ating daigdig, umiinit ang temperatura at nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa kabuhayan ng mga tao. Sunod nating suliranin ay illegal logging. Ano kaya ang illegal logging? Ito ang illegal na pagputol sa mga puno sa kagubatan. Ang kawalan ng ngipin sa pagpapatupad ng mga batas sa illegal logging sa Pilipinas ang nagpapaluba sa suliraning ito. Mga sanhi at epekto ng illegal logging. Una, ang sanhi ng illegal logging ay may mga taong pumuputol ng mga puno na walang permiso o walang pahintulot sa pamahalaan at ito ay kanilang ibinebenta. Pangalawa, maaaring magbunga ito ng mga baha sa kapatagan kung ang mga puno sa mga kagubatan sa kabundukan ay puputulin. Ang isa pang bunga ay ang global warming dahil sa wala ng mag-a-absorb ng CO2 o carbon dioxide na isa sa mga dahilan ng pag-init ng mundo at masisira ng illegal logging ang mga tahanan ng mga ibang hayop sa kagubatan. Ang pangatlong suliranin ay ang polusyon. Ano nga ba ang polusyon? Ang polusyon sa kapaligiran ay isa sa mga pangunahing problema na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng parehong mga nabubuhay, ang planeta at mga tao. Ang polusyon na ito ay nagdaragdag araw-araw dahil sa pag-unlad ng lipunan at pang-industriya. Ito naman ang mga sanhi, epekto, at solusyon ng polusyon. Mga sanhi ng polusyon. May iba't ibang klase ng polusyon. Polusyon sa hangin, tubig, at lupa. Ang polusyon sa hangin ay sanhi ng mga usok na galing sa mga pabrika, sigarilyo, sasakyan, at iba pang masasamang usok. Ang polusyon naman sa tubig ay sanhi ng mga tinatapo na basura, mga maduduming tubig, at mga dumi ng tao. Ang polusyon naman sa lupa ay sanhi ng mga basura. At ito naman ang bunga ng polusyon. Ang pagkasira ng mga yaman sa tubig, pagkamatay ng mga isda, iba't ibang mga klase ng sakit, at mainit na temperatura. Ito naman ang solusyon sa polusyon. Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon at batas sa mga industriya upang mabawasan ang polusyon. Ang paggamit ng malinis at renewable na enerhiya tulad ng solar at wind power. Ang pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng tamang waste management at recycling programs. Edukasyon sa publiko tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran at pagbabawas ng polusyon. Pang-apat,
Fuel wood harvesting. Ano ang fuel wood harvesting? Ito ang paggamit ng puno bilang panggatong. Ilang halimbawa ay ang paggawa ng uling mula sa puno. Mga sanhi ng fuel wood harvesting. Mga sanhi at epekto ng fuel wood harvesting. Ang sanhi ng fuel wood harvesting ay ang pangingailangan ng mga tao sa kahoy bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa pagluluto at pagpapainit. Mga bunga ng fuel wood harvesting. Ang bunga ng fuel wood harvesting ay ang pagkakaroon ng pagkaubos ng mga kahoy na ginagamit bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Ito ay nagdudulot ng deforestation, pagkawala ng mga puno, pagkasira ng mga ekosistema at pagkawala ng habitat para sa mga hayop at halaman. Ito rin ay nagdudulot ng soil erosion, pagbaba ng kalidad ng hangin at pagtaas ng carbon emissions na nagiging sanhi ng climate change. Solusyon sa fuel wood harvesting. Una, ang pagpapatupad ng sustainable fuel wood harvesting practices at paggamit ng alternative fuel sources tulad ng LPG o solar energy. Pangalawa, pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng iba pang pagkukunan ng enerhiya tulad ng biogas o biomass. Pangatlo, edukasyon sa publiko tungkol sa tamang paggamit at pangangailaga sa mga kahoy bilang fuel wood. Ikalima, iligal na pagmimina. Ano ang iligal na pagmimina? Apekto ang kagubatan sa pagmimina dahil kadalasan dito natatagpuan ang deposito ng mga mineral tulad ng limestone, nickel, copper, at gold. Kinakailangan putulin ng mga puno upang maging maayos ang operasyon ng pagmimina. Magdudulot din ng 65 panganib sa kalusugan ng tao at iba pang nilalang sa kagubatan. Mga sanhi, epekto at solusyon ng iligal na pagmimina. Mga sanhi. Isa sa ating kailangan ang pagkuha ng mga mineral na batong ito upang magamit ng ating mga kababayan para sa ating kabuhayan. Dumarami ang mga nagmiminahan dahil malaking pera ang naibigay sa kanila nito at ginagamit nila ito upang sila lalong yumaman. Mga bunga. Ang epekto ng iligal na pagmimina sa kapaligiran ay ang pagbaba sa produktibidad ng lupa, pagtaas ng density ng lupa, pagguho at sedimentation, paglitaw ng mga paggalaw ng lupa o pagguho ng lupa, pagkagambala sa kalusugan ng publiko at mga epekto sa pagbabago ng microclimate. Mga solusyon. Magkaroon sana ng limitadong pagmimina sa mga lugar na may makapal na kagubatan at tinitirhan ng milyon-milyong organismo sapagkat nagdudulot ng kamatayan ang pagmimina sa kanila. Pangalawa, nararapat din na may batas na magbabawal sa pagmimina ng sabay-sabay at napakalawak dahil maaaring magkaroon ng kontaminasyon sa mga anyong tubig at maaaring masira ang magandang itsura ng mga kabundukan kung saan nagmimina.